Kabayan, baka nagtataka ka, bakit ikaw nagkaroon ng fatty liver? Hindi ka naman umiinom ng alak, hindi ka naman mahilig sa mga deep fried food, hindi ka man mahilig sa mga matatabang pagkain o kaya mamantika. Bakit? Cubs, tandaan mo ha, lalo na kung ikaw mahilig sa ganito. Ano yan, sir? Yung mga fruit shake. Binigay lang po sa akin ito ng kasama kong doktor pag uwi namin. Syempre, grasya. Kinuha ko, syempre. Alam nga naman, natatanggihan natin yan. Paminsan-minsan lang naman umiinom ng ganito. Lalo na kung kayo madalas, araw-araw kayong umiinom ng ganito na hindi nyo alam, dito pala galing yung pagkakaroon mo ng fatty liver. Tandaan nyo, dalawang klase yan. Non-alcoholic fatty liver o kaya alcoholic fatty liver. Hindi ka uminom ng alak, Cubs. So anong pangontra na pwede dyan? Sa ating katawan kasi, kabayan, syempre may mga different organ yan. Tandaan nyo, walang ibang organ na nagme-metabolize ng fructose kundi ang atay. Ngayon kung ikaw overload o kaya overconsumption ka ng fructose na pagkain o inumin, mahihirapan talaga yan ma-cope up to convert yung fructose na yan, Cubs. Ito yung pangontra dyan, kabayan. Ito yung mga gustong-gusto ng atay. Ano yan, sir? Dark coffee at saka lemon. Hindi mo naman pipigain yung lemon dito sa dark coffee, kabayan. Separate sila ng use yan. Pwede mo ito ilagay lemon water at ito naman pwede mo siyang separate na inumin. Okay, basta ang pag-inom ng dark coffee, kabayan, kailangan may laman muna ang tiyan mo ha. Huwag mong inumin ng kape na walang laman ang tiyan mo. It can cause you for your acid to yan yung hyperacidity na titrigger na yan, kabayan. Sa mga nabasa kong studies, kabayan, marami. Okay, evidence strongly suggests that the liver responds well dito sa coffee, lalo na kapag dark. Yung pag-roast kasi ng kape, in particular, kabayan, it may offer a significant health benefits. Ini-indicate nila that the regular consumption of dark coffee, tandaan nyo, walang creamer, walang sugar, ay nakakatulong ito. It can reduce the risk of various liver diseases, kagaya ng cirrhosis, diba? Cancer, fatty liver disease. So, sir, bakit kaya yung dark roast coffee is especially beneficial sa ating mga atay? Potential liver benefits ng dark roasted coffee, kabayan, ay primarily dahil sa mataas na concentration ng antioxidant. Itong mga compounds kasi na ito, kabayan, it can protect yung liver cells mo from oxidative stress. It can reduce yung inflammation. Yan yung mga key factor that drives ang pagkasira ng ating atay. Alam mo ba ang dark brewed coffee, kabayan, nakaka-reduce yan ng fat accumulation. Coffee contains chlorogenic acid, hindi ba? Yan ay isang antioxidant na nakakatulong sa ating atay to break down yung glucose at ipe-prevent niya yung pag-build up ng fats. So na nga yung sinasabi ko, kabayan, particularly sa mga tao na merong higher risks sa pagkakaroon ng matabang atay. Yung balot na balot yung atay mo sa taba, paano nga makaka-function ng maayos yan? Tandaan nyo, ang atay, yan ang unang nagko-convert ng mga chemical na kinakain natin, na pinapasok natin sa ating mga bibig, kabayan. Walang ibang pupuntahan yung mga chemical na yan kundi sa atay natin. Paano yan kung nabalutan ng taba ang atay? Hirap yan. It protects against fibrosis. Di ba nakikita nyo dyan sa mga ultrasound nyo? Nakalagay doon, remarks. Fibrosis, mga ganon-ganon. Studies, marami pong studies kasi, kabayan. Kahit basahin nyo, na itong kape can slow the progression of liver scarring. Kahit yung fibrosis, which can lead to, pwede sa cirrhosis, kabayan. At alam nyo ba, may tinatawag na chemical, paraxanthine. Yan yung pinoproduce ng ating katawan para ma-digest ang caffeine na nakakatulong to slow the growth of scar tissue. Kape, kabayan. Gustong-gusto ng atay yan. Basta wag lang 3-in-1 sinasabi ko sa inyo. Baka matanong mo, kabayan, paano ako, sir? Ang lagi kong kinakape ay decaf. Sabi sa pag-aaral, decaf also works. Mas tanong ko, paano ako, sir? Nakakatatlo hanggang 4 na kape ako sa isang araw. Ito base sa pag-aaral. Ang mga research, sinasuggest nila that yung mga tao na nagko-consume ng 3 hanggang 4 na kape sa isang araw
yan ay nakalink to fewer liver problems, hindi ba? And reduce, of course, yung risk sa pagkakaroon ng liver cancer. Basta hindi ka lang mag-exceed kabayan sa 400 milligrams. Yan ang limit kasi. Yan ang beneficial or generally recommended that the healthy adults consume no more than 400 milligram of caffeine per day. So, 2 to 3 cups. Ikaw naman, kung isipin mo, kailan ka lang ba nagkakape? Siyempre, kapag sa umaga, pagkatapos kumain, may nagkakape pa ba ng gabi? O tanghali, kung gusto mo, nagme-merienda ka sa hapon, hindi ba? Lemon, carbs, ang maaasim, gustong-gusto ng atay yan. So, i-counteract mo na yan kung ikaw mahilig sa ganito, oh. Lalo na yung anak mo, naku, mahilig sa mga frutas na yan. Okay? Sobrang taas kasi ng fructose nito. In short, nahihirapan ang atay mo kapag overload ng fructose. Ayan, oh. Ito yung mga pamamaraan kabayan para to lower yung pagkakaroon mo ng fatty liver. Kasi mahirap yan pag nabalutan ng tabain kabayan. Sinasabi ko sa'yo. Lalo na yan kung nakalagi ka ng sedentary, walang exercise, hindi pinagpapawisan. Nga. Okay? Mas lalo kang nahihirapan dyan. Pag akyat mo lang from first floor to second floor, hingal na hingal ka na. Dahil nga yung atay mo, walay. Hindi niya kaya mag-detox kabayan. Out sa mahilig sa milk tea o kaya sa mga frutas. Alam nyo ba kabayan, base sa studies at literature, sinasabi nila kapag kayo kakain ng prutas, hindi yung ganito na na-extract mo na lang o kaya, alam mo yun, ginagamitan ng food processor o juicer para kuhanin lang yung kanyang katas. Ang recommended talaga sa pagkain ng prutas, inin po siya as whole. Okay, para makuha mo yung fiber niya, yung pulp niya, lahat na yan pwede makakatulong yan sa gut microbiome mo. Kasi kung ganito, concentrated ang fructose niyan, sige nga, isipin mo ganito. Ilang prutas bago ka maka-extract ng ganito? Kung kumain ka niyan, kung ito, nagastos mo 5, baka 2 lang ang kailangan mo para, alam mo yun, nung nakakain mo siyang buo. Hindi ba? Malaki ang diferensya kasi kabayan. So, hindi po siya advisable kabayan na araw-arawin mo yung ganito. Okay lang, paminsan-minsan. Wala namang problema Lalo na kung ikaw athletic, walang problema ito. Okay? So, alagaan nyo pa yung kalusugan nyo kabayan God bless everyone. Babush!